tingin ko po, tama ang mga depensa ni BP Sara. Sa unang punto, malinaw po yan dahil ako'y tumayong abogado doon sa kaso ng Francisco. No? Malinaw po yan na nagkaroon ng filing, walang kaduda-duda, December 2. At nagkaroon ng aksyon. Ano yung aksyon? Upuan. Unang-una, nagkaroon po ng impeachment complaint no, na hinain. Na-i-refer po yan immediately to the Speaker and then within 10 days, siya po ay na-refer na include sa order of business ng Kamara de Representante and after being included in the order of business, within 3 days, na-refer sa Committee on Justice. Nagbutuhan po ang Committee on Justice, sufficiency of form, positive, sufficiency in substance, negative. So na-dismiss po no, ng Committee on Justice. Now, matapos po ng 4 na buwan ng pag-dismiss dyan sa Committee on Justice, naghain ng isang articles of impeachment sa napapunta sana sa Senado ang mga kongresista, this time pirmado ng sapat na numero ng ating mga kongresista. No? At ang sabi nga namin, hindi dapat na tanggapin yung panibagong impeachment complaint dahil ito'y labag. No? Ito ay second impeachment complaint sa loob ng 1 taon. At ang sabi ng Korte Suprema, tama kami. Na dahil ito ay hinain 4 na buwan lamang matapos na ma-dismiss ng House Committee on Justice yung naunang impeachment complaint, ito ay prohibited. Now, ang tanong dyan, nakasaad kasi doon sa saligang batas na tanging ang Senado magiging sole judge ng mga issue sa impeachment trial, tama bang maghimasok ang Korte Suprema? Ang sabi ng Korte Suprema, well, maski sinasabi na sole judge siya, kung merong grave abuse of discretion, yung mga walang basehan na aksyon ng ating mga kahit anong ahensya ng gobyerno, pwede maghimasok ang Korte Suprema at ito nga ang kapangyarihan ng Korte Suprema na meron siya kapangyarihan na talagang itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas. So lahat ng mga akto o desisyon at gawain ng mga ahensya ng gobyerno na labag sa saligang batas, pwedeng mapabaligwala ng ating Korte Suprema. No? At sabi ng Korte Suprema naman doon, wala namang desisyon ng impeachment court na pinapabaliwala namin. Ang pinabaliwala namin ay yung akto ng Kamara de Representante na pagsasampa ng pangalawang impeachment complaint sa loob ng 1 taon at wala pa pong naging desisyon ng impeachment court dyan. Bagamat yung mga amicus curiae, mga friends of the court, gaya ni Joey Salonga at ni Raul Pangalangan, ay nagsasabi na dapat ang Senado magdesisyon dyan. Pero, ang sabi naman ng Korte, no, dahil nga meron kaming citizens' rights, sa kauna-unahang pagkakataon, kinilala ng Korte Suprema sa kaso ng Francisco, kung saan isa tayo sa mga nagdemanda, ang karapatan ng kahit sinong mamamayan na pumunta at dumulog sa hukuman para mapabaliwala ang mga akto ng gobyerno na lumalabag sa ating saligang batas. Now, siyempre, bagamat kinikilala yung provision na sole judge ang impeachment court no, sa mga bagay-bagay na impeachment, ang aming dinimanda naman ay yung akto mismo ng Kamara de Representante. If at all, ang pinigilan namin ay yung transmittal ng articles of impeachment sa Senado at pagtanggap ng Senado no, sa articles of impeachment. At kami po ay nagwagi. At sinabi talaga ng ating Korte Suprema na ang impeachment ay initiated upon filing and upon action of the House of the Representatives. Now, para maintindihan natin ang sagot ni BP Sara dito sa isyung to, kung yung pang-4 na impeachment complaint ay pinagbabawal ng saligang batas, ito yung proseso no, na nakasaad sa saligang batas. O pwedeng mag-file ang impeachment na verified ng isa lamang na miyembro ng Kamara de Representante. Pag merong isang endorsement ng isang miyembro ng Kamara, ito po ay tatanggapin ng Secretary General ng Kamara de Representante at i-refer immediately kay Speaker. Ang Speaker in turn, merong 10 araw para ma-include sa order of business. Ang order of business, yung agenda ng Kamara de Representante. At matapos siya ma-print sa order of business, ma-refer sa appropriate committee within 3 days. Now, dahil nakasaad sa saligang batas ng impeachment complaint ay dapat dumaan sa House Committee on Justice, dapat i-refer yan within 3 days. Now, walang issue na merong 3 impeachment complaint na isampa. Magkakatabi ang petsa. Lahat yan sa unang parte ng Enero ng 2024. Ang problema, inamin mismo ni Secretary General Velasco na kaya walang aksyon dito sa naunang 3, hiningan siya ng pagkakataon na pag-aralan ng mga miyembro kung ano dun sa 3 impeachment complaint ang kanilang susuportahan. So ibig sabihin,
nagkaroon ng aksyon. Ang aksyon na hiningi ng maraming miyembro ng Kongreso ay wag aktuhan yung tatlong impeachment complaint nang sa ganon sila ay makapagpili kung ano yung kanilang susuportahan o kung di naman gagawa pa ng panibagong impeachment complaint na suportado na ng sapat na numero. So, yan ang naging aligasyon ng ating Vice President. Now, babalik tayo sa Francisco. Ang sabi ng Francisco, ang impeachment complaint para for purposes of yung determining kung merong 1-year ban na ay upon filing and upon action. Ang sabi ni VP Sara, meron ng filing. 3 pa nga yan. Pero ang action ay wag gumalaw. Dahil inamin ni Secretary General Velasco na kaya hindi siya nag-refer, hindi niya rin-refer sa Office of the Speaker yung 3 impeachment complaint para hindi nga umandar yung 1-year bar. At ang sinasabi ngayon ni VP Sara, yung desisyon na wag aksyonan, bagamat mandatory ang provision ng saligang batas, shall. Kapag shall kasi, hindi yan discretionary. So, shall refer the matter to the Speaker who shall order its inclusion in the order of business which shall be heard within 3 days. So, mandatory ang provision na yan. Immediately, 10 days order of business, 3 days referral to the appropriate committee. Yung desisyon na i-freeze para hindi tumakbo yung 1-year bar, yan ay aksyon. So, dapat yung unang-unang impeachment complaint ay yung unang-unang na-file na impeachment complaint laban kay VP Sara at itong pang-apat na suportado ng almost 80% ng miyembro ng Kamara ay barred already not only as a 4th complaint but technically as a 2nd complaint. Kasi kung hindi nila kinilala yung 3 complaint, tratuhin natin isa yan, 3 yan at yung pang-apat ay ang pangalawang complaint. So, sabi ni VP Sara, syempre, bago niya sagutin yung mga individual articles of impeachment, kinakailangan munang magkaroon ng desisyon. Ito ba ay pinagbabawal ang saligang batas? Ang sagot naman ng Kamara de Representante, hiningi sa amin ng Senado nung kahuli-huling araw ng session ng 19th Congress na magbigay kami ng sertifikasyon na ang probisyon ng saligang batas, lalong-lalo na sa 1-year bar, ay nasunod. At yan naman daw ay ibibigay ng Kamara sa Senado. Pero hindi pa ako sigurado kung yan ay nagawa na kasi naka-recess na ngayon ang ating Senado at ang Kongreso. Now, ang pangalawang dahilan, ang pangalawang special defense na inallege ni VP Sara bago niya sagutin yung 7 articles of impeachment ay yun nga sinasabi namin na hindi po pwedeng ma-carry over ang impeachment complaint ng 19th Congress to the 20th Congress. Now, ang basihan ni VP Sara ay yung rules mismo ng Senado na lahat ng unfinished business pagkatapos ng termino ng isang kongreso ay ibig sabihin, matatapos na. Pwede itong simulan muli sa susunod na kongreso pero kinakailangan simulan from the very start. At pagdating naman sa impeachment, ang ibig sabihin yan, kinakailangan magsumite ng panibagong articles of impeachment ang Kamara nang sa ganon, pwedeng maging matransform ang Senado into an impeachment court para sagutin yan. Sa akin, malinaw naman yung lengguwahe mismo ng saligang batas pagdating dito sa yung order of business. No? Basahin natin itong order of business para tayo ay maging malinaw. No? Ito kasi ay nakasaad sa rules ng Senado mismo. No? Ito, unfinished business. Okay? Ito yung Section 12, Rule 44. All pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress but may be taken by the succeeding Congress as if presented for the first time. Tagaludin natin. Lahat ng mga hindi natapos na mga bagay-bagay sa isang Kongreso ay matatapos pag napaso na ang termino ng isang kongreso. Pero ito ay pwedeng dinggin uli. Dapat lang, dinggin ito na para bagang dinidinig sa kauna-unahang pagkakataon. Yan ang translation sa Tagalog. So yan ay Section 12, Rule 44 ng Senate Rules. Now, ang ibig sabihin nito, kung gusto nilang madinig muli ang impeachment, kinakailangan magsimula sa square one. Ang square one
ay filing of articles of impeachment. Hindi ka naman makaka-file ng articles of impeachment kung paso na yung 19th Congress. Kasi yung articles of impeachment na ipinasa ng 19th Congress ay para sa 19th Congress lamang. At ang uupong impeachment court ay 20th Congress na. So ang remedyo dyan, magsumiti sila ng panibagong articles of impeachment. Ang problema, kino-question na nga ni VP Sara yung naging basehan ng articles of impeachment na nasumite sa 19th Congress bilang prohibited, lalo na siguro kung sila ay magbabago ng articles of impeachment pagdating ng 20th Congress, yan malinaw yan na yan ay hinahain within 1 year. So anong solusyon dyan? Well, kinakailangan antayin nila yung 1-year period reckon from the date na kung kailan na-file yung kauna-unahang impeachment complaint. Kailan ba yung kauna-unahang impeachment complaint? Ito, maganda naman dito sa pleading ni Inday Sara Duterte, merong petsa, yung 3 impeachment complaint, no? So, ito ang mga impeachment complaint na ihinain, no? December 2, 2024, ang sinampa ng impeachment complaint ng Akbayan. December 4, 2024, yung kamatayan. At December 19, yung naman sa kababayan ni Leni Robredo na si Bordado at ang Aambis Owa. At December 19, yan yung pangatlo nga. So makikita nyo dikit-dikit. So kung gusto nila maghain ng panibagong impeachment complaint, pwede naman. Kaya lang dapat gawin nila yon matapos ang December 2 or December 3 of 2026 kasi that is the beginning of the second year. So ang December 2, 2024 na covered ng 1-year ban is until December 3 of 2025. So mag-aantay sila hanggang December 5, 2026 kung gusto nila mag-file ng panibagong impeachment complaint. So anyway, siyempre mga bagay-bagay na yan talagang didesisyonan ng Korte Suprema. Yung una, wala naman pong hadlang kung yan ay didesisyonan ng Senado bilang isang impeachment court, bagamat yan ay nakabinbin din sa Korte Suprema. Ang pinagbabawal lamang ay yung tinatago na meron na silang nakabinbin na petition sa Korte Suprema pero hinihingi pa rin nila ang kaparehong remedyo, no, sa ibang tribunal. Ito na nakadeklara naman po na nakabinbin sa Korte Suprema yung unang petition laban sa 4th impeachment complaint, no? Pero meron bang jurisdiction ng Senado para desisyonan yan? Well, kapag ang Senado ay nag-convene as an impeachment court pagdating ng 20th Congress, syempre, kinakailangan nilang desisyonan itong dalawang preliminary special defenses na hinain ni VP Sara. At ang desisyon nila, yes, pwedeng reviewin ng Korte Suprema, pero gagawin niya ng Korte Suprema with a very stern guideline na nakasaad sa saligang batas na lahat ng desisyon ng sa mga impeachment proceedings, Senado ang sole judge. So hanggang malinaw na talagang may malaking pagkakamali o pag-abuso sa diskresyon ang Senado, hindi maghihimasok ang hukuman. Kasi may dahilan kung bakit impeachment court ang pinadesisyonan ng taong bayan sa issue nga ng kung meron bang ganitong paglabag, no? Dahil alam naman nila na karamihan o hindi lahat ng mga senador ay abogado, hindi dapat madesisyonan yan sa base lamang ng batas. Pero ang ating mga senador, mga batas ay policy makers. Kinakailangan desisyonin din nila kung dapat na magtuloy itong impeachment proceedings kung ito ay ikabubuti sa ating bayan as an issue of policy. So kung ang impeachment trial ay makakabuti o hindi sa bayan, yan po ay dedesisyonan din ng Senado. Now, pwedeng mabaliktad yan upon grave abuse of discretion pero magiging kwidaw ang Korte Suprema. Dahil dito, unlike in Francisco, ang nagdesisyon na ay ang impeachment court mismo. Remember, yung sa Francisco, walang desisyon ng impeachment court. Ang sinasabi lang ni Jovi Salonga, hayaan mong Senado magdesisyon as an impeachment court. Pero na naghimasok ang Korte Suprema, wala pa pong desisyon ang impeachment court. I hope that is very clear. At sa tingin ko, rerespetuhin ng
Korte Suprema kung ano man ang magiging desisyon ng mga senador dun sa issue ng meron bang barred second impeachment complaint at pangalawa, pwede bang ma-carry over. Now, anong aking view bilang isang profesor ng constitutional law for the past 20 years? Sa tingin ko po, tama ang mga depensa ni VP Sara. Sa unang punto, malinaw po yan dahil ako'y tumayong abogado doon sa kaso ng Francisco. No? Malinaw po yan na nagkaroon ng filing, walang kaduda-duda, December 2. At nagkaroon ng aksyon. Ano yung aksyon? Upuan. Yung aksyon naman na hinihingi ng saligang batas, hindi naman ibig sabihin na galaw eh. Kasi yung hindi paggalaw ay aksyon din. At inamin mismo yan ni Secretary General. Hindi siya gumalaw kasi sinabi ng mga karamihan ng mga kongresista nais nilang pag-aralan alin dun sa tatlo ang kanilang susuportahan. In the end, ang sinuportahan ng 80% ay isang pang-apat na impeachment complaint na ngayon ay tama namang sinasabi ni VP Sara na pinagbabawal ng saligang batas. Ano ba naman ang mahirap pag-intindi doon? 3 complaint ang naisampa. Iba-ibang petsa ng Disyembre. Tapos may pang-apat. Yan ba ay prohibited as an impeachment complaint within 1 year? Natural! Merong paghain. Merong desisyon na upuan. Antayin kung anong desisyon ng mga Kamara de Representante. Natural, nagkaroon na ng pagkakataon na pag-akto ang Kamara de Representante. Diba? Malinaw na yung pang-apat na yan ay prohibited second complaint. At kung gusto nila, pagdating naman sa pangalawang issue, malinaw sa rules ng Senado eh. Hindi naman magbabago yung rules ng Senado ng 20th Congress sa rules ng 19th Congress. Talagang malinaw. Lahat ng unfinished business na hindi natapos sa terminong isang kongreso ay deemed terminated. Pwedeng buhayin pero dapat magsimula muli sa simula. At ang simula ng hinihingi dyan ay ang paghahain muli ng panibagong impeachment complaint at articles of impeachment na hindi naman po pwede masimulan ng Kamara de Representante hanggang December 5 of 2026. Di ba po? Well, anyway, masyadong marami na po yan para sa ating intindihin. No? Pero ang suma total dito sa dalawang special defenses na ito, re-resolbahin niya ng Senado, hindi lang sang-ayon sa batas. Re-resolbahin nila yan bilang isang policy-making body na binigyan ng mandato ng taong bayan na magdesisyon kung ano yung pulisiya na makakabuti sa bayan. Ang sasagutin ng mga miyembro ng Senado, tama ba na pag-aksayahan ng panahon at ng resources ng gobyerno ang impeachment to complaint na merong mga hadlang sa panahon na napakadaming issue na nakaharap sa ating bansa, lalong-lalo na yang umiira na tensyon sa gitnang silangan. Hindi pa po tapos yan, ha? Panandalian po na nagkaroon ng ceasefire, pero nagalit mismo si Trump dahil matapos na magdeklara ng ceasefire, putukan pa rin. Hindi pa po nare-resolve yan hanggang hindi natin nalalaman kung talagang wala ng nuclear weapons ang Iran at kung ano pa ang gagawin ng Estados Unidos. Dahil sinabi ni President Trump mismo na po pwedeng babomba na naman niya uli ang Iran kung sa tingin niya ay narariyan pa rin ang mga radioactive materials, yung enhanced uranium na gagamitin para gumawa ng nuclear bombs. So ngayon pa lang po, mahigit kumulang 2 milyon ng Pilipino sa Middle East, kinakailangan gumawa na tayo ng contingency plans. At diyan naman papasok ang ating mga kongresista. Ang ehekutibo, ang presidente, tagapagpatupad ng mga pulisiya na ibubuo ng Senado at ng Kongreso bilang isang Kongreso. Ang tanong, alin ang mas importante? Itong impeachment o yung mas malawakang mga pulisiya na dapat buuin ng Kongreso pagdating muli ng 20th Congress? Well, siyempre, in the end, Supreme Court ang magdedesisyon. Kampante lang ako na dahil ang sabi ng saligang batas na ang impeachment court shall be the sole judge of all impeachment proceedings, hindi talaga maghihimasok ang Korte Suprema unless merong super mali na gagawin ang Senado. Ang tanong, yung pagdidismiss ba
dahil ito ay barred as a second impeachment complaint at yung pagtatapos, yung hindi pagke-carry over, ito ba ay napakalaking pagkakamali? Well, sa tingin ko, hindi. Bakit? Walang president sa ating jurisprudence. Merong president yan sa Amerika, pero tradisyon lang. At tama naman yung sinabi ni dating senador na Tolentino, si Tol, na hindi naman tugma sa atin yung naging practice ng Amerika, kasi yung practice sa Amerika, nagkaroon ng issue nga, nagkaroon ng pagkakataon na impeachment complaint na hinain sa previous Congress ay nalitis ng Senado in the next Congress. Pero ang pagkakaiba nga, yung Senate talaga is a continuing body kasi merong mayoryang natitira at all time sa Senado. At po pwede silang magdesisyon dahil meron silang quorum, dahil mayorya ng senador ay natitira sa Senado. Pero sa Pilipinas, hindi po totoo yan. Dahil 12 lang ang natitira, ibig sabihin walang quorum, wala rin po pwede maging desisyon ang mga senador kung hindi manumpa sa katungkulan yung 12 pa na nahalal sa 2025 elections. Yan po ang malaking pagkakaiba. Kaya hindi talaga continuing body ang Senado dahil sa Pilipinas, hindi makakagalaw ang 12 lamang na senador. Dahil kinakailangan ng mayorya for a quorum. So continuing body lang siya dahil merong 12 members. Hindi nawawala ang Senado dahil may 12 members. Pero makakadesisyon ba yung 12 members na yun? Hindi, kasi wala silang quorum. Unlike sa Amerika. So abangan po natin, pero ang inaasahan ko bilang isang abogado, isang propesor ng batas, dapat talaga ma-dismiss ang mga kaso ni VP Sara doon sa basihan na ang pang-apat na impeachment complaint barred as a second impeachment complaint. Di ba naman? Pang-apat na nga eh. Ano bang hirap intindi mo doon? Pang-apat na yan. Ang sabi nga is 1 year ban. One impeachment per year lamang. Ano bang bilangin mo? 1, 2, 3, 4. Di ba iba yan sa 1? Hello? Hindi naman kinakailangan na magkaroon ng legal meeting ang multiple filing of complaints. More than 1 is multiple. O ayan, no? Ilan bang final? 4. Di siyempre, barred yan. Ano ba naman yan? Di mo na kinakailangan ng doctorate of laws para malaman yan. At siyempre, ano yung mahirap intindihin sa rules mismo ng Senado? Pwede bang i-substitute ng Korte Suprema ang kanyang rules? Hindi. Ang rules of court, suppletory effect. Ibig sabihin, secondary applicability lamang. Ang primary na i-apply ng Senado pagdating sa kanilang mga proceedings ay yung kanilang Senate rules. At malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw kung ano nakasabi dyan. All unfinished business are deemed terminated upon expiration of the term of a Congress. It may be taken up again, pero start from scratch. Now, kapag naman na naig itong si VP Sara at kinakailangan bigyan ng kasagutan muna ng Senado itong dalawang issue nito bago puntahan yung 7 articles of impeachment, dismiss na ang impeachment complaint. Ang remedyo, mag-antay ng December 5 of 2026 para maghain muli ng impeachment complaint na didinigin muli ng Kamara o di naman kaya pipirmahan ng sapat na numero ng kongresista para maging articles of impeachment. Well, bukas at saka sa susunod na araw, pag-usapan naman natin yung 7 articles of impeachment. Dahil kung hindi magdesisyon ng ating Senado in favor of Vice President dito sa dalawang special defenses neto, ibig sabihin, kinakailangan dinggin yung 7 articles of impeachment. In general, ang sagot ni Vice President ay yung mga 7 yan do not state facts that can be proven, are conclusions, and do not amount to a cause of action. Pag-usapan natin ang first 4 articles of impeachment bukas. Okay? Meanwhile, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ang ating layunin po ay maintindihan ng ordinaryong mamamayan ang batas. Dahil lahat po tayo may pakialam pagdating sa batas. Dahil yan po ay nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, lalong-lalo na kung isa kayo dun sa 32 million na bumoto kay Vice President VP Sara. Isa po ako doon at for the 31,999,000 other Filipinos, importante po yan
At miski hindi kayo bumoto kay VP Sara, importante po yan sa lahat ng Pilipino dahil sa isang demokrasya, ang boses ng mayorya ay boses ng taong bayan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.